how can we update our N8N version sa instance natin mga kuys, no? So in this video, papakita ko sa inyo kung paano. Especially, parating na yung N8N version 2.0, no? So alam ko bukas, as of this video, no? Kasi December 8 yung beta launching niya. And in December 15, fully deployed na siya, no? Can't wait for the version 2.0 kasi sobrang dami niyang features na bago. Especially yung autosave, tapos mas magandang UI daw or UX, and siguro mas mabilis, and additional modules maybe or nodes. Tingnan natin. So ngayon, meron ako ditong 3 types of N8N instance. So meron akong self-hosted na N8N sa Hostinger. So kung interested ka sa hosting or self-hosted, panoorin mo muna tong video na to. So meron tayong special link dyan mga kuys, no, na kapag ginamit nyo yan, pagka bibili na kayo na nitong package ni Hostinger, makakakuha kayo ng discount, no. So tinan nyo lang dyan sa baba, no, mga kuys. So ayan, bale, sabi dito, up to 71% off N8N self-hosting, no. Self-hosted N8N no-code AR workflow. So ayan, yung ginagamit natin, no, N8N. So tingnan natin, click natin yung choose your plan. So bale, ito yung pinaka-recommend ko, no, mga kuys, KVM2 na plan. So that's 339 pesos per month lang, no. Compared mo sa N8N mismo na cloud, that's $60 eh. Kung sa N8N ka mismo magsasubscribe, no. So sobrang laki ng difference. Dito mga kuys, 339 pesos lang, no, per month. Then ito na yung specs niya. So ayan, no, 2 vCPU cores, 8GB RAM, tapos 100GB NVMe disk space, tapos 8TB bandwidth. So sobrang bilis na yan for an N8N self-hosted, no, na VPS. So click mo yung choose plan. So ayan, bale, mapupunta ako dito sa cart obviously. Then, so ito yung coupon code natin mga kuys, TechVA. So apply. So as you can see, yung coupon code natin is minus 20% discount, no. So ang laking bagay niyan, 'di ba? And syempre mas makakatipid ka kung 24 months yung pipiliin mo, no. So gamitin niyo yan para maka-menos kayo, no. Bukod sa 12 months, no, mga kuys. Ayan, 20% pa rin naman yan. Continue na. So pag okay na mga kuys, register ka lang, no. So siguro mag-login ka na lang via Google, no, tapos enter email and password, tapos checkout ka, no. So ngayon mag-checkout muna ako, no. Ayan mga kuys, so nakabayad na ako, no. So click mo lang yung get started. So ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no. So i-ano nyo na, no, finish setup, sama nyo na yan. So sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kuys. So feel free to leave this page. So pwede naman. Tapos balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kuys. So ayun, pag clinic mo yung lead kanina, mga kuys, mapupunta ka dito sa window na to. Then sabi niya, status is running. So ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kuys. Click natin yung manage. So tingnan natin kung working na talaga siya, no. So skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa Hostinger, no. So para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos new tab ka, tapos type mo muna N8N, tapos dot, tapos yung server address, no, yung kaninang kinapi nyo, no. Tapos, so ayan na, yan yung N8N nyo, no. Yan, bali next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no. So setup ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga kuys. So click mo na yung get started. So bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So click mo lang yung send me a free license key. So tapos obviously punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send mga kuys, so hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa N8N mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no, so activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no, you're on the community edition, sinasabi dito. So ayun mga kuys, that's it for our N8N server sa Hostinger, no, na VPS. So sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no, or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server. Ito yung pinakamura saka pinakasulit para sa akin, no. Kung ayaw mo naman ng paid na self-hosted N8N, meron tayo dito na self-hosted na free sa OnRender naman. I-update din natin yan. And meron din tayo dito yung N8N Cloud. So yung typical na plan ni N8N directly sa kanya, which is yung tag $60 yata per month. I don't know, kasi hindi ako nakasubscribe and ayoko. Mas practical para sa akin yung N8N ni Hostinger, diba? So, diba nakita nyo naman kung ano yung mga features, tapos sobrang mura, diba? And syempre, since mahal tong N8N Cloud na subscription,
meron din tong mga additional features na wala dun sa self-hosted, no? Katulad nito, yung AI workflow. So, gagawin yan, magpo-prompt ka na lang, ipo-prompt mo kung ano yung workflow na gagawin mo, tapos automatic, bubuin niya na yun, no? Pero syempre, wag ka mag-rely masyado sa AI, no? Kasi baka kulang pa yung ibibigay niya. Tapos, kailangan mo pa rin i-configure yung mga nodes na na-generate niya, no? Doon sa workflow mo or sa prompt, no, na nilagay mo. Ayun, so start na tayo mga koys. Let's go! So, dito muna tayo sa N8N natin na self-hosted sa Hostinger, no? So, ngayon, i-update natin siya. So, tingnan muna natin kung ano na yung version tayo ngayon. So, we are 2 versions behind, sabi dito. So, kailangan natin i-update. So, gagawin mo, pasok ka dun sa Hostinger mo na UI, and then punta ka sa VPS. Then, makikita mo yung server details mo dito, no? So, click mo yung manage. Tapos, meron ditong documentation, sort of. So, how to update N8N. So, bubuksan natin yan. So, control-click ako para pumasok sa new tab. So, ayan, may mga instructions naman dyan, no? So, napakadaling sundan. So, una mo raw gagawin, access your VPS through a browser terminal. So, balik tayo dito. Tapos, terminal. Ito, nasa taas. Yan, terminal. So, hintayin nyo lang. Medyo matagal, pero saglit lang din naman yan. Then, next, copy mo daw tong command na to. Docker compose pool. So, right-click, copy. Then, punta ka dun sa terminal, which is here. So, gawin mo, right-click, paste. Tapos, enter. So, hintayin nyo lang yan. Bale, yan. Gagawin nyo na yung action na yun, no, kung ano yung in-enter nyo dun. Basically, download nyo yung latest N8N instance natin. It's 158 MB, no? Yung size nung Docker image natin. Download niya pa. And ayun, I think we're done. So pag nakita mo tong root at srv yung server address mo, that means that tapos na yung action na to, no, yung kaninang in-enter natin na command, which is yung docker compose pool. So next command tayo, balik tayo doon sa documentation. Ito, docker compose down. So right click, copy, terminal, right click, paste, enter. Ayun, so tapos na ulit, mabilis lang pala yun. Next. So here, docker compose up -d. So right click, paste, enter. And ayun, I think that's it for the updating of our N8N instance sa Hostinger. So tingnan natin yung ating N8N instance sa Hostinger, which is ito. So refresh ko lang. So ayan, 0 versions behind. So ibig sabihin, updated siya, no? So ayun, that's it. Okay, so next tayo mga koys, doon naman tayo sa on-render, no? So kung pinanood mo yung video ko, this is my free version of the N8N self-hosted na cloud. So, ito yon, onrender.com naman yun. So, tingnan natin kung anong version na tayo. So, parehas lang, 2 versions behind. So, gagawin mo, punta ka dun sa onrender. Siyempre, kung na-setup mo na yung N8N mo, alam mo na to, no? So, punta ka sa render, obviously, tapos login. Then, mapupunta ka dito sa projects, no? So, click mo yung service name kung nasan yung N8N instance mo. In my case here, N8N Kuya RJ. So, click. Then, gagawin mo lang is manual deploy, tapos deploy latest reference. So, ganun lang kasimple. Tapos, hintayin mo lang matapos to. Ayun, so okay na siya. So kasi kanina nag-stack up siya sa in progress. So ni-refresh ko lang. So ang hint para malaman mong okay na. So kumbaga nakalagay doon, you can access your instance here. Tapos andun yung website. Pero kahit i-refresh nyo naman yan, hindi naman yan titigil, no? So i-refresh nyo lang kung gusto nyo. Pero ngayon okay na siya. So nakalagay live. So tingnan natin kung updated na ba yung ating N8N instance sa on-render. So refresh ko to. Hindi ko alam kung magla-logout ako. Pero sana wag para hindi na hassle. Yan, syempre as usual, mabagal siya kasi free instance lang to eh. And sabi dito, get ready for N8N version 2.0 coming soon. Can't wait for it mga quiz. So what's new? Ayan, 0 versions behind. So updated tayo. So next tayo, andito naman tayo sa ating N8N Cloud. So, dun sa tatlo, ito yung pinakamadaling i-update, no? So, click mo lang yan, itong notification. So, sa akin nakalagay 0 versions behind kasi in-update ko na to. Pero, click ko na rin mga quiz, no? Click natin update. Then, mapupunta ka dito sa settings na to, mga quiz, or sa UI na to, which is sa N8N Cloud. Tapos, yung N8N version, so, baguhin mo lang. Yun, select mo lang yung latest update, no? So, sa ngayon, we have the 1.1 to 2.5 latest. So, sa ngayon, updated siya. Tapos, wag niyo piliin yung mga beta version, no? Kasi possible may bug or baka magka-problema. Dapat laging stable yung pipiliin nyo mga quiz. So, pag okay na yan, update, save changes, tapos magre-restart yan. Then maya okay na yan, no? Tapos, ang nakalagay doon is 0 versions behind dapat. Ay, here pala. Back. So, dito pala, sorry. Mali yun. 0 versions behind. O, diba? Napakadali lang mga quiz.
So ayun mga kuys, that's it for this video. Sana may natutunan kayo. Kung gusto mo pang matuto about AI automation, meron kaming course dyan sa baba, Technical Virtual Assistant course. You can check the full details by visiting our website kung interesado ka. And kung nagustuhan mo naman tong video na to, like and subscribe. Thanks for watching. See you on the next video.